Okay, good morning guys. Welcome po dito sa aking channel, ang Tabsong Viewpoint. So, nang nakaraan guys, ang tinalakay natin ay yung mga guide kung sino yung mga ah, magandang suportahan or iboto sa ngayon darating na midterm election. So, yun binanggit natin do sa previous na talakayan na yung mga dapat iboto. So, ngayon guys, ang pag-uusapan naman natin is yung mga katangian ng mga kandidato na dapat hindi ninyo guys binoboto, ha. So ito yun guys. So kalagay dito, magbasa tayo ng article guys sa online. So ito yung mga suggestion guys kung ano yung mga katangian ng isang mga kandidato or tumatakbo sa position na hindi dapat natin ibinoboto. So nakalagay dito, basahin natin. Bago ka bumoto, tanungin mo muna kung karapat dapat ba talaga siya. Okay? 'Di ba? So magtatanong tayo guys kung yung isang kandidato na iboboto natin ay karapat dapat ba sa kanyang tinatakbuhang position. Huwag tayong basta boboto na lang na dahil sinabi ni Kumari ay ito yung iboto natin. Dapat meron tayong personal belief dun sa ating kandidato na ating iboboto. Okay? So, direct to the point na tayo guys. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. So number 1, ang dapat tatandaan natin dun sa mga titingnan natin dun sa mga kandidato na wag nating iboboto ngayong election. Yung tinatawag na kandidatong walang track record. So, di ba guys, napaka-common sense naman yan. Yung pag nakita natin yung isang kandidato na wala man lang may i-offer dun sa community niya or dun sa position na kanyang tatakbuhan, huwag na nating iboto, di ba? Dadaanin lang tayo sa pangako, pero wala naman tayong nakikitang resulta. Marami po niya na mag-ingat po kayo sa mga iboboto ngayon, especially sa mga national position, it's either congressman, senator. Napakarami po dyan na hindi qualified, na hindi dapat binoboto ng taong bayan. Okay? So, ibalik natin yung guys yun na. Kasi napapansin ko guys, dun sa yan dapat ang pag-ingatan natin yung mga elective official sa national position. Kasi may repercussion guys yan Kasi pag sa national, may national implication, especially dun sa mga gumagawa ng batas, like sa Congress, sa Senado, dapat po tayo dyan, mag-ingat tayo dun sa mga iboboto natin. Number 1, i-qualified natin para hindi tayo magsisi. Kasi guys, tingnan mo, common sense lang naman yan. Sila gagawa ng batas. So dapat meron silang kaalaman kung ano yung kanilang mga ipopropose na batas, mga amyendahang batas. Ibig sabihin, kinakailangan po dyan na yung iboboto natin ay may intellectual capacity na makapag-decide ng tama para dun sa ating future ng ating bansa. So ibig sabihin, hindi dapat tayo naglalagay dyan ng kung sino-sino lang dahil kilala, may pangalan, may apelyido. So dapat po yung iiwasan natin yung mga ganung bagay or thinking para sa ating mga botante. Isa puso po natin yung ilalagay natin dyan dapat ay may intellectual capacity, matindi ang panindigan at alam kung paano i-guide yung ating bansa sa tamang direksyon, yung pag-unlad at pagkakaisa ng taong bayan. Wag po tayo maglalagay dyan sa national level ng mga politician na walang ginawa kundi i-divide lang tayo mga taong bayan, gumawa ng problema at chaos sa ating taong bayan. Yan po yung mga red flag na dapat nating iwasan, guys. So number 2, kandidatong involved sa korupsyon. Kung saan siya, kung sangkot siya sa kahit anong issue ng korupsyon, kahit pa matagal na, bakit mo pa siya pagkakatiwalaan? Tama guys, bakit mo pa natin pagkakatiwalaan yung mga politician na may alingas-ngas ng korupsyon? Yan po yung mga katangian, red flag po yan. Pag nakita natin na may track record siya ng korupsyon, kahit sa mga mababang position po, especially lalo na sa mga national level position. So pag may track record na po, kahit gano'n pa kagwapo yan, kahit gano'n pagaling magpatawa, kahit gano'n pagaling mag-influensya sa tao, basta may red flag ng corruption, wag na po natin siyang iboto. Yun po. So number 3, kandidatong trapo or traditional politician. Yung papugi lang, puro epal, pero wala namang tunay na malasakit. Mahilig sa press release pero wala sa ground. Ibig sabihin, ito yung mga klase ng politician na occasional mo lang makikita.
Pag nanalo na, mahirap na mahagilap. Puro absent sa sa Kongreso or sa Senado, mataas ang absent, walang performance. Yan po yung mga kandidatong trapo, traditional politician na ang pinopokus lang niya yung personal interest. Makikita mo lang tuwing election. Di ba mapapansin mo guys, kahit sa mga local na lang, yung mga LGU natin, mga councilor chairs, mga mababa position, makikita mo lang po yan tuwing election. Pero pag once na-elect na, mahirap nang hagilapin, mahirap nang tanungin kung tungkol doon sa sa performance niya doon sa kanyang position. So napaka-importante po niyan yung traditional politician na hindi natin nakikita at walang ginagawang aksyon, especially po sa national level, congressman, senador. Kasi sila po yung may mga critical na position na nag-guide sa pag-unlad ng bansa. Hindi naman yung hindi naman sila nandyan para magpakita lawang tuwing election. So napaka-importante po niyan. Alamin po natin kung sino-sino yung mga pala-absent na mga congressman, senador, ng mga previous na administration. Pag ganyan po, traditional politician yan at yan po ay red flag at wag na natin iboboto yung mga yan. Tandaan po natin na ang pagsisilbi sa bayan, day one pa lang dapat nandyan na sila. Ibig sabihin, very active sila dun sa kanilang position at nakikita sila at nagpapahayag sila ng kanilang patuloy na pagsuporta dun sa ating bayan. Hindi yung pagka-election, hindi mo na makita, wala nang press release, wala nang active participation, especially sa mga hearing. Hindi mo makikita nagpa-participate sa hearing, nandun lang nakatunganga, walang contribution. Kitang-kita po natin yan sa current system natin. Wag na po tayo maghahala ng mga ganyang politician. Okay? And again, number 4, kandidatong kaalyado ng mga kurakot. Yan, di ba guys? Napakasakit na isipin yan. Kaya tayo mga butante, pag yung isang politician ay makikita mong kaalyado ng isang nachichismis na kurap, yun nga guys, babalik na naman tayo dun sa sa isang quality ng politician na pag nakikita natin na ang sinusuporta na yung kapwa politician, walang mangyayari po sa ganun. Hindi nila priority yung community natin, hindi priority yung ating taumbayan, hindi priority yung pang-udlan ng bayan. At ang priority nila is personal interest at saka yung protectionan yung kapwa nila politician. Yan po, red flag yan. Dapat hindi natin binoboto yung ganyang klase ng kandidato. So, lagi po tayong tatanungin bago tayo bumoto, tatanungin natin yung sarili natin. Yan ba ay deserve ba niya ng aking boto? So lagi po tayo magaganon bago tayo bumoto. Tatanungin muna natin yung sarili natin, yung konsensya natin, kung yung bang ating napupusuan ay deserving ba ng ating boto, kasi napakalaga po ng ating participation na yan. Okay, number 5. Kandidatong mahilig sa fake news at paninira, guys. Napaka-importante po niya na yung katangian na yan, na mahilig mag-fake news, mahilig magpalabas ng mga false narrative. Makikita po natin yan pag nagsalita yung isang kandidato or politician na wala doon sa actual na realidad. Yan po ay mahilig sa fake news. Forbear po yan ng isang fake news at disinformation, at yan po ang ginagamit ng mga politician ngayon para magkawatak-watak tayo mga butante, tayong taumbayan, magkasira-sira tayo. Kaya nga po dito sa Dabsong, ang panawagan natin dito, magkaroon tayo ng isang community na nagkakaisa ng walang pro, walang anti, at ang nakapokus po tayo dun sa iisang objective ng ating channel, ang magkaisa para sa sa direksyon ng pag-unlad ng bayan. Yun po ang tinutulak natin dito sa Dabsong Viewpoint. Okay, importante po yun iwasan natin yung mahilig mag-fake news, disinformation, at yung sumusuporta, kahit nag-comment lang, makikita ninyo guys yan pag yung isang politician ay nag-comment at ang pinagpatungkol ng comment niya dun sa isang fake news at saka disinformation, and automatic naniniwala yan. At pag ganyan yung politician ninyo na napupusuan, wag na ninyong iboboto kasi red flag yan. Wala yung gagawan kundi palabas ng mga fake news na accomplishment niya, diba? Fake news, false narrative para mas uangat siya. So wag na tayo guys paniwala sa ganung mga politician. At again, lagi nating tinuturo dito sa Dabsong Viewpoint na maging maingat tayo dun sa pagbasa ng mga information na
nakikita natin sa social media space, kasi dyan usong-uso po dyan ang fake news, disinformation at saka false narrative. Kaya yung mga kandidato na sa tingin ninyo guys ay nagmamahal sa mga ganitong fake news, paninira, etc. O kahit naglilining lang ba, yung mga sumusuporta lang or naniniwala, red flag po yan sa mga politician na hindi dapat natin ibinoboto sa lahat. Hindi lang sa ngayong darating na midterm election. Every election guys, dapat ganyan, babantayan natin. Number 6, ito yung mga red flag po na iniiwasan natin ng mga maiboto ng mga politician. Yung tinatawag na kandidatong walang plano o malabong plano. Kung puro generic na salita, gaya ng pagbabago at serbisyo, walang konkretong plano, ipano na? But, tama yung question dito guys. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, di ba, paulit-ulit na lang tayo. Sa campaign pa lang, ilista na natin yung mga plataforma at mga plano, di ba? Sinasabi naman nila yan eh. Ngayon, bantayan natin yan. Pag sa terms niya at hindi nangyari, yun po, wag na nating iboto yun. Red flag na yun. Yung mga hindi na, puro salita lang, tapos hindi na-accomplish yung kanilang mga pinaplano, yung pinagsasabi, nakalagay sa leaflet, diba? Kung may leaflet na binigay sa iyo, itabi ninyo yung guys, kasi yung makikita mo yung re-reviewin natin yun during sa kanyang term, tapos i-check natin yung mga na-accomplish niya doon. Pag hindi nangyari yun, red flag yun, at wag na natin iboto sa next election. Pili tayo ng bago. Kasi pag ganyan po ang attitude natin at nalaman niyo ng mga politician na ay, ang mga taong bayan pala tumitingin na doon sa mga nare-record ko. So, ibig sabihin, magkakaroon na sila ng commitment na gawin yung mga pinagsasabi nila tuwing election campaign. Yun po. So, number 7, kandidatong puro gimmick sa social media. Kung mas inuuna pa ang sayaw sa TikTok kaysa konkretong plataforma, baka entertainment lang ang habol. So, ganyan guys. Marami akong nakita ganyan. At may isa akong politician na grabe. Red flag sa akin. Sumayaw-sayaw lang, kumanta-kanta lang, nanalo na. Guys, sa mga butante guys, huwag tayong magbabasid sa performance ng ng campaign period. Huwag natin titingnan yung galing sumayaw, galing kumanta, galing manalita, 'di ba? Huwag tayong magbabase doon. Gawin natin yung critical thinking, common sense. Lahat yan pag ganyan ang strategy ng isang politician, dinadaan lang kayo sa entertainment. Entertainment lang yan. Hindi siya karapat-dapat na maging politician. Dapat pumunta na lang siya sa showbiz. Ganon ang dapat nilang gawin. Hindi sila deserve na maglingkod sa bayan kung puro entertainment na ang gagawin nila. Yan po ay another red flag. Yung pag nakakita tayo ng politician na dinadaan lang tayo sa pagpapatawa, dinadaan lang sa amusement tuwing campaign election, yan po ay pan-distract yan. Ibig sabihin, wala yung magandang plano na magagawa sa bayan. Especially sa national level. Napaka-importante po ng national level. Wag tayo mag-elect ng walang kwentang politician na ganyan lang ginagawa, gumimik sa social media. Diba? Sumayaw-sayaw lang, kumanta lang, biglang umangat sa survey. Diba? Yan, isa pa yung survey na yan guys. Huwag tayong titingin dyan sa survey. Tingnan natin yung damdamin natin. Tingnan natin kung ano yung nasa puso natin na iboboto natin. Huwag tayong magre-rely dun sa survey. Although, yung survey naman is pang mind. Again, marami nagsasabi na yung survey is mind conditioning lang yan. Kasi nga, ang tao, pag natangin nila hindi na nanalo yung kanilang napupusuan, hindi na nila iboboto. Maling thinking po yun. Dapat manindigan tayo dun sa prinsipyo natin, sa pag-aanalisa natin at yung sa tingin natin na tama para sa bayan. Hindi yung dahil sa survey lang, iboboto na natin. Mali po yung ganong attitude. Dapat baguhin na po natin yung ganong sistema. Okay? So again guys, piliin natin ang leader na may integridad, plano, malasakit. Hindi yung magaling lang sa salita. Yun ang napaka-importanting message natin dito sa Tabsong. Mag-ingat po tayo ng ating iboboto ngayong election, midterm election 2025, and then sa mga susunod. Dapat po magbago na natin yung ating attitude sa pagboto. Okay? Baguhin po natin yung atin. Kasi naniniwala po itong channel na to na dito sa pagbabago na to, dun pa lang natin magagawa yung tinatawag na genuine na pagbabago ng takbo ng direksyon ng bayan sa nagkakaisang butante. Pag nakapaghalal na po tayo ng mga
deserving na kandidato. Doon pa lang po natin makikita yung tunay na progress, yung pag-unlad ng bayan, at dapat po magkaisa tayo. Yun ang pinaka-goal natin dito sa Tabsong. So wala tayong pro, wala tayong anti, nakapokus lang po tayo as pro-Philippines, nagkakaisang mamamayan ng bansa tungo sa totoong pag-unlad. Okay? Hindi po dapat tayo nakikipag-away. Hindi po dapat, yun nga po ang pinaka-importante, hindi po tayo sumusuporta sa isang political personality. Dapat po tayo ang pagsuporta sa isang political personality ay hanggang sa pagboto lang. After nun, babantayan na natin kung ano yung performance ng mga ating mga binoto. At pag yun ay hindi tayo satisfy, next election, eliminated na sila. Pipili na naman tayo. Dapat yun po ang ating sanayin na gawain sa pagboto. Doon pa lang po, malalaman na ng mga politician na hindi tayo nagbibiro sa ating mga gustong mangyari. Okay? Yun po ang ating topic for today at sana po magkaisa-isa na tayong taong bayan para sa pag-unlad ng bayan. Kung kayo po ay may comment, suggestion, anything, paki-comment lang po dun sa ating comment section at yun po ibabasahin natin. At maraming salamat po at sa inyong lahat dyan, peace.